Liza. LJ, di ba sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang tatawag. Tigilan mo na ako. Dahil wala kang maaasahan sa akin. At wala kang mapapala sa ginagawa mo. Liza, bakit mo ba ginagawa ito? Ano bang naging kasalanan ko? Para iwasan mo ako at layuan. Dahil ba kay Lalaine? Huwag mo na akong susundan. Binabalaan kita, LJ. Lubayan mo na ako. Lumayo ka na sa buhay ko. Liza! O ano? Pwede na ba itong nahanap kong apartment? Oh, ha? Oh, bakit ganyan ang tingin mo? Bakit parang pinagmamasdan mong maigi yung apartment? Wala ka na bang ibang nahanap na ibang apartment na pwede nating lipatan? Meron! Ito na nga yun. At teka, tatawagin ko lang yung may-ari. Sabi ko sa kanya ngayon tayo lilipat eh. Kaya, tsak kung hinihintay na niya tayo. Tao po! Tao po! Beth, sandali lang. Bakit? Para kasing ibang dating sa akin ng apartment na to. Anong ibig mo sabihin? Parang panahon pa ng kanununuan ng apartment na ito eh. Parang matagal na at saka hindi ako palagay dito. Pero ako, palagay ako ate. Oh. Huh? At gusto ko rito. Ang galing mo maghanap ng apartment, Ate Beth. Gusto ko rito. Pero Ako nang titawag sa may-ari. Tao po! Tao po! Oo, naalala ko na. Ako po si Lilibet. Naghahanap po ako ng bagong apartment na malilipatan. Nagbaka sakali po ako dito na baka may bakante kayong kwarto. Meron. At marami. Talaga po? Naku, buti naman po. Bukas po kami lilipat ng mga kasama ko. Mga, ibig mong sabihin, may iba ka pang kasama sa paglipat. Opo, ganun na nga po. Bali po 3 kami. Magkapatid po sila, parehong babae. At best friend ko po ang panganay sa kanila. Tamang-tama. Ho? Bakit naman po? Dahil may bakanting kwarto na kaagad para sa inyong 3. Malaki ang kwartong yun. Tamang-tama para sa 3 tao. Talaga po. Naku, buti naman po kung ganun. Wala na kasi ang dating nakatira sa silid na yun. Umalis na ho ba? Hindi. Namatay siya. Ho? Hihintayin ko kayo bukas. Palilinisan ko kagad yung kwarto para sa inyong 3. Masaya ako at bumalik ka, Lilibet. Opo. Siya nga po pala si Liza, best friend ko, at siya naman po yung kapatid niya. Ako po si Lalaine. sigurado kang okay na sa'yo ang silid na ito, Lalaine? Oo, ate. Maganda at malaking silid na to. At may malapit ding banyo. Sa unahan lang nitong silid nyo. Malapit din ang kusina. Hindi kayo masyadong mahihirapan. Hindi nyo na kailangang umakyat sa taas. O kaya na may bumaba sa unang palapag nitong apartment. Masaya dito. Nasa second floor tayo. At saka, may nakikita akong terasa. Oo, bawat palapag ang may terasa. Kaya maaari nyong matanaw ang labas nitong apartment. Lalo na ang malawak kong hardin. Masaya to. Salamat po. Kung hindi niyo po mamasamain, magpapahinga na po muna kami. Oo naman. Malayang malayo niyong magagawa anumang gusto niyo rito.
Lahat? Oo, lahat. Wow! Masaya to! Maiwan ko na kayo. Sandali po. Heto po, oh. Paunang bayad namin para sa buwan na ito. Salamat. Maiwan ko na kayo. Magpakasaya kayo. Lalong-lalo ka na, Lalaine. Malayang-malaya mong magagawa ang lahat ng gusto. Ang lalim na naman ang iniisip mo. Beth, Iniisip mo ba si LJ? alam mo pa, mahal ko na rin siya. Alam ko. Pero sobra-sobra ang pagmamahal mo sa kapatid mo. Gusto mo siyang protektahan sa abot ng makakaya mo. At sa tingin ko, hindi kita masisisi sa ginawa mo. Dahil ginawa mo lang sa tingin mo ay tama at makabubuti. Ang sama-sama ng tingin ko sa sarili ko. Iniwan ko siya nang wala man lang paalam. Sinaktan ko siya. Sinaktan ko si LJ, Beth. Ang sama-sama ko. Sabi ko na nga ba mahal niya rin ang LJ na yon. Kung ganon, ako ang may kasalanan. Kaya umalis kami sa dati naming apartment. Simple lang ang ibig sabihin. Ako ang pinili ni ate dahil mas mahal niya ako sa kanilang lahat. Okay lang yan. Hindi ako dapat mag-guilty. At si ate naman ang nagdesisyon nun Pero, parang may tinatago sa akin si ate. Kung bakit sobra-sobrang pagpoprotekta niya sa akin. Hi. Ha? Mag-isa ka lang? Oo. Nakita mo naman, di ba? Mag-isa lang ako. Masungit ka ba? Ano? Masungit ka siguro, pero hindi nalata dahil napakaamo na mukha mo. Sino ka? Ako si Rod. Diyan ako nakatira sa katabing kwarto ng kwarto ninyo. Ikaw yung... Nakakainip. Ay, tagal namang umuwi na ate. Ay, makapaglakad-lakad na nga lang muna. Itigil na natin ito. Tumigil ka na sa ginagawa mo ito sa akin. Dahil kahit anong gawin mo, hindi kita magugustuhan. Ang ate mo ang mahal ko, hindi ikaw. Tama pa yung naririnig ko. Narinig mo? Sa katabing silid ang silid namin. Hindi ikaw ang mahal ko. Nakabukas ang punto. Doon ang gagaling ang ingay. Maahawa ka sa kapatid mo. Mahal na mahal ka niya. Lahat ng ito'y ginagawa niya para sa'yo. Ayun, nakatayo yung lalaki. Sinong? Nakita niya ako. Hindi, magmamadali akong umalis. Tama! Ikaw nga yung lalaking yun. Ako nga. Sige, maiwan na kita. Diyan ka na. Teka, sandali. Lumito ka lang. Salamat. At pumayag kang sumama sa akin dito sa terasa. Pasensya ka na rin sa nangyari noong... Wala yun. Di mo naman siguro sinasadyang makinig sa pag-uusap namin, hindi ba? Siyempre hindi. Ang totoo niya, napadaan lang ako sa silid na... Sa silid mo. Nakita ko nakabukas ang pinto ng silid mo. Narinig kong parang may kaaway ka, kaya parang naintriga ako. Pasensya na, hindi ko dapat ginawa yun. Okay lang yun. Wala yun. Huwag mo nang isipin yun.
Oh, bakit ang lalim naman yata ng buntong hininga mo? Wala. Naalala ko lang yung... Yung alin? Ano? Wala. Sige, babalik na ako sa silid namin. Baka dumating na si ate. Ate? May kapatid ka? Oo. Bakit ba? Sige. Sana ipakilala mo ako sa ate mo, Laling. Ha? Bakit pa niya gusto makilala si ate? Nakakainis. Dapat pala hindi ko na lang sinabi na may kapatid ako. Naalala ko yung mga sinabi niya ng isang araw. Tungkol sa sinabi niya dun sa babaeng yun. Yung... Itigil na natin ito. Tumigil ka sa ginagawa mong ito sa akin. Dahil kahit anong gawin mo, hindi kita magugustuhan. Dahil ang ate mo ang mahal ko, hindi ikaw. Mahawa ka sa kapatid mo. Mahal na mahal ka niya. Lahat ng ito'y ginagawa niya para sa'yo. Bakit ganon? Bakit parang may kakaiba sa mga sinabi niya? Bakit parang iba ang dating sa akin? Para bang... Ewan ko pero naapektuhan ako sa mga sinabi niya. Pero bakit? Lalaine? Bakit po? Sinong tinitingnan mo? Wala po. May kausap ka rito kanina. Opo, yung border dyan sa katabi ng silid namin. Si Rod? Si Rod ba ikaw? Oo. Bakit ganyan ho kayong makatingin? Nakakausap mo siya? Oo naman ho. Siyempre naman. Oh, ganun ba? Teka, bakit ho ba ganyan kayo magsalita? Wala, Laling. Sige na, maiwan na muna kita. Alam kong marami ka pang dapat isipin. Ha? Dahil maraming naglalaro sa isipan mo. Tama ba ako? Sigurado ako. Hindi ako maaaring magkamali sa nakita ko kanina. Habang kausap ko si Laling. Akalain mo nga naman, nakakausap niya ang isang patay na. Kumain ka na. Hindi pa ako gutom. Kumain ka kahit konti. Pero ate, hindi pa ako gutom eh. Ayoko pang kumain. Sinabi nang kumain ka kahit konti. Ate, Bakit ba puro ka reklamo, ha? ate, bakit ka ba nagkakaganyan? Dahil lagi mo na lang akong sinusuway. Ate, hindi totoo yan. Sinusunod ko lahat ng gusto mo. Kung ganon, kumain ka. Pero... Sinabi nang kumain ka eh! Kapag sinabi kong kumain ka, kumain ka! Naintindihan mo ba, ha? Sumagot ka! Sumagot ka! Ayaw mo makinig! Kasalanan mo kung bakit nagagalit ako! Kasalanan mo! Dahil hindi ka marunong sumunod! Hindi ka marunong sumunod!
Ayos ka lang ba? Laling. Galit sa akin si ate. Galit sa akin ang kapatid ko. Laling. Wala naman akong ginagawang masama. Laling. Alam mo, may madalas akong mapanaginipan. Ha? Ano yun? Isang tagpo na kahit anong pilit ang gawin ko para maintindihan, hindi ko talaga maintindihan. Isang tagpo na hindi ko kayang paniwalaan. Sabihin mo, mapagkakatiwalaan mo ako. May pinatay daw ako. Ha? Sa panaginip ko, tinawag ko siyang Dominic. Ha? Pero hindi ko siya maalala eh. Hindi ko siya kilala. Oh. Ano pang nasa panaginip mo? Iyan lang ang nasa panaginip ko. Paulit-ulit ko raw na sinaksak ng kutsilyo sa kanyang dibdib si Dominic. Ano? Hindi ako tumigil. Hanggang sa malagutan siya ng hininga. Laling. Hindi ko alam kung panaginip nga lang ba talaga yun o totoong nangyari. Ikaw. Anong ako? Bukod doon, wala ka na bang naalala kung ano ang nangyari matapos mong patayin si Dominic sa iyong panaginip? Wala na. Hanggang doon lang ang panaginip ko. At paulit-ulit na ganda ng panaginip ko. Hindi ka ba nagtataka? Nagtatakang ano? Hawakan mo ako. Huh? Gawin mo. Hawakan mo ako, Laling. Wala ka yatang kasama sa silid mo. At dito ba sa silid mo ang narinig kong ingay kanina? Pasensya na ho kayo. Napagalitan ko lang kasi ang kapatid ko. Bakit? Ano bang ginawa ng kapatid mo? Sinusuway niya ako. Hindi niya sinusunod ang mga gusto ko. Ganun ba? Aling sa niya. Ano yun? May gusto ka bang sabihin sa akin? Na isang sikreto? Ha, Liza? Ituring mo kung kapamilya mo. Sabihin mo sa akin ang isang sikretong iniingatan mo. Hindi ko kaya, Aling Senya. Ayoko nang maalala ang mga pangyayaring yun. Ayoko na. Tandaan mo, Liza. Hanggat hindi mo tinatanggap sa sarili mo ang totoong nangyari, hindi mo matatakasan ang iyong nakaraan. Habang buhay kang igagapo sa isang kasinungalingan, Liza. At hindi ka makakawala. Kaya kung ako sa'yo, magpakatotoo ka. Harapin mo ang iyong nakaraan upang mayakbang mo ang iyong mga paa patungo sa iyong hinaharap. Maiwan na kita.